ng Cabanatuan City. So maraming salamat po sa pagkakataon na binigay nyo. From the previous, Mr. Chair, from the previous representation, sana ho yung flood control, hirap na po tayo. Puro yun na lang ang pinag-uusapan. From my end, sana po ay basa na ipapil natin, babasahin pa ng todo. So, we should move on. Para sa akin po, sa akin pong esteemed colleague, si Congressman Kimbo, nag-mayor din po siya. At naintindihan po niya yung workings of a mayor. Tatlong question lang po ito. Mabilis lang. Ngayong mas maraming ahensya ng gobyerno ang lumilipat sa digital system at e-governance, ano ang ginagawa ng COA upang i-modernisa ang audit process para palakasin ang digital auditing capacity at magbibigay ng real-time na impormasyon o findings na maaaring makita ng publiko na magiging kapaki-pakinabang. Ito dahil nga yung mga bata ngayon ay very short ang attention ng time span. So, kailangan po tayo, we keep up with the times. Yun lamang po ang unang question. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Ang COA po, meron pong 10-point agenda na nasimulan ho namin noong taong 2023. At kasama ho dito yung kabuuang programa para sa digitalization. Kasama ho dito ang e-audit. And malaking bagay ho dito, pag titingin ho rin namin ang mga proseso. Marami hong mga nagsisimula ho ng mga sistema na tumatalon ho kagad sa sistema. Ang ginagawa ko ng COA ngayon, tinitingnan na ho namin yung proseso namin kung ano yung pwedeng mapaiksi o ma-streamline bago ho namin maitalon ko kagad sa tinatawag naming digital processes of financial transactions. For the information of the body po, we are reviewing actually the government accounting manual. Itong manual ho na to, medyo may katandaan na rin po. At pag nabago ho namin, maaayos ho namin yung pag-accounting. Pero kinikilala po rin namin yung batas ng ease of doing business. Marami rin ho kami tinitingnan ng electronic payment, electronic invoicing. At na-mention din po kanina yung aming document management system will become part of the entire ICT digitalization work po natin. So, yung programa ho ng COA, nagsisimula na ho kami 2 years back at papunta ho kami sa mas malaking programa na isa-adopt din ho namin na magkano yung kakailanganin kung buong-buo ho rin namin gagawin. Pero habang wala pa yon, ang ginagawa ho namin, we do what we can. We go for the low-lying fruits po. And we try to quickly adapt to innovation. Ang latest na issue po namin was on electronic payments. Tinatanggal ho natin unti-unti yung hanapan na ng resibo. So if the electronic payments is the in thing, then COA will adopt. Ang ginagawa lang po namin ay sinisiguro lang po namin yung internal controls are still in. So, pag-adapt po namin, kasama rin po ang controls. Salamat po. So, maraming salamat po. Sana po mapadali natin ng konti at yung mga bata po nga kasi iba na po yung Gen Z at masyadong mabilis ang kanilang kaisipan. I am very fortunate na may anak pa akong 26 anyos kaya nakaka-connect pa ako. So, ang pangalawang question lamang po ay, kuminsan po, bibigyan ko na po kayo ng diretsang halimbawa dahil ako po ay galing sa LGU. Madalas na lumalabas ang problema na hindi pagkakatugma ng interpretasyon ng mga polisiya at guidelines ng CO
at iba pang ahensya ng COA. Halimbawa, pinapayagan ng DBM ang isang disbursement, ngunit kino-question naman ito ng COA. Gaya sa interpretasyon, ito ho, konkretong halimbawa, DOH at saka DBM circular. Ano po? So, Joint Memorandum Circular number 2021-001. Nagkaroon ng mga magkasalungat na interpretasyon ang DBM at sa COA tungkol sa paggamit ng General Fund at Trust Fund. Yun po ang mga constructive lang naman pong para sa akin. Sana po iisa lang yung stand. So, ano po ang ginagawa ng tanggapan? Ang aking pong suggestion lamang po, ako po ay natutuwa na kayo inariyan. Ang karanasan po nyo, Chairman Cordoba, ay hindi matatawaran. Tulad po nyo ako, 1998 po ako nagsimula sa ako po yung nagsimula sa gobyerno ng napakatagal. From Corazon Aquino time sa National, Pangulong Corazon Aquino, and then ako'y nag-local at naintindihan ko po ang national, naintindihan ko po ang local. So, I commend you, sir. So, sa pangwakas na question po, may datos pong pinalabas ang COA tungkol sa Region 3. Kaya, ito pong datos na to, quarry revenue. Ayan po yung datos, 2022-2023. Luba pong katakataka doon sa aming rehiyon. Ang Pampanga, Zambales, Tarlac, Bataan, Aurora, Bulacan. Ako po yung tiga Nueva Ecija. Pinakamalaki po ang aming land area, pinakamalaki po ang aming land area. Pinakamalaki po ang aming quarry sites. Ang deklarasyon po na kinikita lang ng aming lalawigan ay napakaliit. Out of the 7 provinces of Region 3, kami po ang kulelat. Ano po kaya ang ginagawa ng COA? Kaya nga huro sa aking pananalita, madaling makita sa COA reports, kumisan ang bilyong-bilyong unliquidated cash advances at questionabling paggastos. Ngunit madalas mahina ang pagpapatupad ng accountability. Yan po kitang-kita na ho rin. Paano hong nangyari yun? So, yun po ang akin. So, buhay talaga. Hirap. Medyo mababa nga po yan, Your Honors. We will... Sobrang baba po. Opo. Parang isang karamatilya lang ang nag-o-quarry sa amin. Opo. Papatignan po namin yan sa aming... I think local government po ata ang may jurisdiction. Ang lalawigan po ang probinsya. So papatignan po namin sa sa auditor po namin sa probinsya ng Nueva Ecija kung bakit po ganyan po ang kababa lang. Sobra na po ako sa oras. Hayaan lang po nyo kung pumunta sa inyo para kumamay. Yes. At maintindihan po nyo yung nangyayari. Hirap po ng buhay talaga. Maraming salamat. Buhay. Nako. Hirap.